Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawi ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ang loob mo, upang sa pagdami namin at pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan ay umunlad sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aming dasal, pagsamo ko'y
paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahil. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang patayin sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butin na ipinunla ay ang banal ng salita, paghahasik ay ginawa ng poong gurong dakila upang tanay sumaganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya?" Kaya niya sinabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa nung una. Marami ako masasabi at may hahatol laban sa inyo. Ngunit, totoo ang sinasabi na nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama, kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman niyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako
ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, gayon din sa lahat ng nanonood sa atin, lalo-lalo na mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa at yung mga may sakit na kailangan ng ating panalangin at kailangan ng kagalingan mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Nung ako po'y grade 3, yan sa Gregoria Elementary School sa Soli, sa Tondo, nagkaroon ako ng masakit na tiyan. Alam ko yun, gabi. Tinakbo ko sa Tondo General Hospital ng tatay ko, 10 oras ng gabi. Kasi masakit ang tiyan ko. Diretso ako sa emergency room. At pagdating ko doon, inasikaso kagad, hinawakan ng tiyan ko. At sa paghawak sa tiyan ko, talaga naman sumisigaw ako sa sakit. Napakasakit. Hanggang tinesting ako nung gabi ding yun, tinesting ni laboratory, at pagkatapos sinabi ng doktor, operasyon sa appendicitis. Hintayin lang natin at darating na mag-o-opera sa iyo. Doon sa emergency room, may krusipiho. Titig na titig ako sa krusipiho, grade 3 ako. Titig na titig ako sa kanya sa emergency room at sabi ko, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tingin ako ng tingin sa crucifix. Hingi ako ng hingi ng tulong sa kanya. Kinukrusan ko yung tiyan ko masakit na napakakirot talaga, halos hindi ako nakakalakad. Kaya nga binuhat ako ng tatay ko papunta sa ospital. Ang sakit-sakit. At ang sabi, ooperahan ka sa appendicitis. Takot na takot ako. Sugat pa lang. Sa lubsob pa lang. Takot na ako. Karayom pa kaya. Takot lalo ako. Nakita ko ang crucifix nakahang sa emergency room. Tumingin ako. Ano sabi ko? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Bata pa ako noon, grade 3. At maya-maya dumating ang isang doktora na mag-o-opera sa akin. Pinahiga na ako. Ando na, kompleto na. Sabay hinawakan niya yung appendicitis ko, yung tiyan ko. Paghawak niya, walang sakit. Hindi kumikirot. Tumingin ako ulit sa krus. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Pinindot niya ulit. Walang sakit. Pinagpipindot-pindot. Lahat pinindot na. Talagang tinitingnan niya. Sabi sa akin ng doktora, baka tinitiis mo lang yung sakit. Sabi ko, hindi po. Asa na ang sakit? Ba't hindi ka na nasasaktan? Nawala po yung sakit eh. Wala yung sakit. Pindot siya ulit. Siguro more than 15 minutes. Hindi niya ako pinaalis dun sa operating table. Asa ng sakit? Baka tinitiis mo. Hindi po. Pindot na naman. Pindot-pindot. Wala ba talagang sakit? Nawala po. Tinignan ko yung krus. Ano na sinabi ko? Salamat po. Salamat po. Grade 3 ako noon. Hindi pa malalim ang pananampalataya. Hindi ko pa naiintindihan ang manalig. Hindi ko pa naiintindihan kung ano ang Diyos at kung anong klase ang Diyos. Hindi ko pa alam. Ang nakita ko, si Kristong nakapako sa krus. Siya yung nakita ko. Nandun sa dingding ng emergency room ng Tondo General Hospital. Hindi ko lang alam kung nandun pa yun ngayon. Doon ako lumapit. Doon ako nagsalita.
tulungan mo ako. Ipinagkaloob ng gabing yon. Hanggang ngayon, hindi ako naoperahan sa appendicitis at wala akong appendicitis dahil sa Kanya. Sabihin nyo nga, tingin kayo doon sa krus. Tulungan mo ako. Sabihin nyo, mga may sakit, mga may problema, mga nahihirapan sa buhay, mga nagkakamali, mga nagkakasala, mga nasaktan. Ano sabihin nyo? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ako ang nagsabi noon ng bata ako. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Sa panahong nangihina ako, tumitingin ako sa krusipiho. Tumitingin ako kay Jesus. Sa panahong nagkakamali ako, humingi ako ng tawad sa harap ng krusipiho. Pag nasaktan ako, humingi ako ng lakas sa Kanya. Pag nanghihina ang loob ko, maharap ako kay Jesus. Pag natatakot ako sa buhay, tumitingin ako sa Kanya. Pag hirap na hirap ang kalooban ko, sa Kanya ko tumitingin. Ang Diyos na nakapako ay hindi tanda ng kamatayan lamang. Hindi yan tanda ng kawalan ng pag-asa. Yan ay tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tulungan mo ako. Kung kayo'y may problema, sino ba ang nilalapitan nyo? Sino ba ang tinitingnan ninyo? Kung kayo nahihirapan, saan ba kayo tumitingin, mga kapatid ko? Kung kayo nawawala ng pag-asa, saan ba kayo tumitingin? Tumingin kayo kay Jesus Nazareno. Siya yung nagbibigay ng lakas at kagalingan. Tayong nahihirapan, tayong parang bigo, tayong mga nasaktan, tayong nalulungkot, tayong may mga karamdaman, tayong nagkakamali, tumingin ka kay Jesus Nazareno. Sabihin mo lang sa Kanya, tulungan mo ako. Hindi Kanya hihindian. Sa unang pagbasa natin mula sa aklat ng Bilang, tinuklaw ang mga Israelita. Tinaas ang ahas. Gumaling ang lahat. Tumawag sila sa Panginoong Diyos sa tulong ni Moises. Sa Ebanghelyo, ano sabi ni Jesus? Darating ang araw, itataas ako at lahat kayo maliligtas. Tinaas na si Jesus sa krus. Ang krus na tanda ng Kanyang pag-ibig, tanda ng ating lakas, tanda ng ating kagalingan, tanda ng ating kapatawaran. Saan ka tumitingin, kapatid ko? Tumingin ka kay Jesus. Tumingin ka sa poong Jesus Nazareno. Tumingin ka kay Jesus na namatay sa krus dahil bibigyan Kanya ng lakas at buhay. Huwag kayong titingin sa tao. Walang may tutulong ganap ang tao sa atin. Huwag kang titingin sa politiko. Marami lang yan, puro pangako. Huwag kang titingin maging sa sarili mong pamilya, sa sarili mong kapatid, na minsan din sasaktang kanila. Huwag kang titingin maging sa kaibigan mo, na minsan din ipagkakanulukan yan. Tumingin ka kay Jesus na laging tapat kahit nagkakamali tayo sa Kanya. Laging nagpapatawad at laging nagpapagaling. Laging nagpapalakas, laging tumutulong. Tumingin ka kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong pananampalataya tayong manalangin sa Ama dahil sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng Kanyang anak ay naligtas tayo sa lahat ng kaparusahan. Ang itutugon po nating lahat, Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ama,
basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos naway magtagumpay sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taong tumatanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, naway higit na madagdagan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga taimtim na nagsisikap na hanapin ang katotohanan, naway matagpuan si Jesus na siyang liwanag na tumatanglaw sa kadiliman ng buhay. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Ang mga nagdurusa dahil sa nararamdamang sakit, pagkabalisa, takot at pangungulila, naway makita ang liwanag ni Kristo na tumatanglaw sa kanila. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Sa mga namayapang tapat sa Panginoon, naway tumanglaw ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa ngalan ni Jesus. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim natin hilingin ang tulong ng Poong Yesus Nazareno para sa ating mga kahilingan, sa mga may sakit para sa karamdaman nila, sa mga taong mabigat ang hinaharap na problema, at para sa atin ding mga pasasalamat. Ama naming nasa langit, na pinagmumula ng lahat ng biyaya, loobin mo na ang dugong ibinuhos na iyong anak ay magdulot ng higit na paglago sa pananampalataya upang maging makabuluhan para sa sangkatauhan ang kanyang pagpapakasakit. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat inyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Inayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, upang ipagdiwang ngayong banal na tipan, patawarin mo ang aming mga kasalanan, at itaguyod mo ang aming lunggati ng aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mo magpahayag
na iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin na Mesiyas. Sa harap na iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu Banal, ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makaingit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa at tumanas ng ibong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kayo mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Manpansin, laki ng pagmamahal mo,
tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Tingin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang itinis ng iyong anak para sa akin. Tingin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayanan ka, hindi sapat ito upang ibalik itinis ng iyong anak para sa akin. Mga palaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinadulog mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mo na lagi makasalo sa iyong mga bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ay iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, mga dasalan, upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.